Thank you, Pastor Jack. Isa pang pinagpalang anniversary po ng ating church. 70 years. Wow. Praise God. Pero ba natin bigay yung pinakamalakas na palakpak po natin kay Lord? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Praise the Lord. Alam niyo po, since the late 80s, since the late 1980s po, nandito na po ako. And I've seen the church kung paano po talaga nag-grow. And kung paano po nagbunga. Magmula po sa ating missionary Schoberg, nakita po natin sa history kanina, hanggang sa pagdating po ng ating bishop. At ang bishop po natin this coming next year, 50 years na po siyang naglilingkod dito sa Calvary Temple. Pwede po natin palakpakan ang Panginoon sa buhay niya. At so amazing po. At kahit po talagang palakihin pa po natin yung mga parking lot po natin, kulang na daw po eh. Ang dami pa hong tao sa baba na nag-aano ho. And Daddy Bishop, ito po yung mga bunga ng pagpapagal. At magbubunga pa ho ito hanggang dumating po ang Lord. And we thank you. Thank you po sa pagtitiis nyo. Thank you po. God will bless you and will really bless you, Bishop. At alam niyo po, hindi ko po alam kung makakapag-preach po. I'm so overwhelmed with the love and grace po ng Lord. Kung paano ko po nakita na talagang binibless po ng Lord ang ating pong iglesia. God is good. God is really good. Amen? God is really good. Hallelujah. Anyway po, nasa pag-aaral po tayo ng Spirit-filled life. Napag-aralan po natin that if you are Spirit-filled, God has empowered us to be obedient. According po sa Ezekiel 36:26, God has changed our hearts from a heart of stone into a heart of flesh, and He gave us a new spirit so that we can follow Him. Kaya nga po yung pag-obey po natin kay Lord, hindi rin po natin may pagmamalaki yun. We are obedient because of the grace of God, because the Holy Spirit has empowered us to obey Him. Amen. Napag-aralan din po natin noong susunod na linggo ay yung tayo po ay magkaroon ng discernment. It's very important na magkaroon po tayo ng discernment because we are living in these evil days na yung pong masama ay ginagawang mabuti at mabuti ay ginagawang masama. At yung akala mong mabuti ay parang mabuti ay parang po siya, kailangan ma-discern po natin na talagang mabuti po siya. Amen? Lalo na po yung mga sinasabi po nila, ay Lord, hindi mo na ako magta-tithes or magpa-first fruit kasi ipang tutulong ko. Alam niyo po, ang Bible po, sinabi po niya, pag inuna mo ang Lord, from Old Testament to New Testament, pag inuna mo ang Lord, hindi lang isa ang matutulungan mo, mas maraming matutulungan mo. Kung talagang pagtulong ang nais po natin, dapat po i-honor po natin ang Lord. Amen? Dala po natin ating mga first fruits. And I thank the Lord po, dahil po dyan, noon po kasi ang dami po nating mga programa about pledges, tawag ho dito, solicitation, ang dami pong ganyan. But we come to a point na yung mga yan ay tinanggal po at naging biblical po tayo na 2020 po ito, na mag-first fruits po tayo. At ang bunga po ngayon ay mga parking lots na binigay po ng ating Panginoon. Amen. Kasi po alam niyo ho, sige po, palakpakan po tayo tuwing gid. Noon po, way back po, mga 5 years ago, sinasabi ko po sa pastoral staff, alam niyo, dapat marami na tayo. Kaya lang, yung nawiwin natin, may mga sasakyan, wala silang parking lot. Ito lang po ang anuho natin. So nagpupunta po sa mga churches na may mga parking lot. Praise God, nagpapatuloy naman po sila. But ang nais po ng Lord, na yung nawin po natin, ma-disciple po natin. Amen. Kaya yung pinagpipray po natin 10,000 souls, wala pong imposible sa Lord. No, pag-pray po natin yung mga anuho dito, pagpalain ng Lord, nabigyan sila ng magandang subdivision para yung buong block dyan, Calvary Temple na siya. Amen. At makapagpatayo po tayo ng sanctuary na ang kanyang capacity is 2,000 to 3,000. Same slot pa rin po because we should adapt yung lifestyle po ng tao po ngayon na hindi na po sila pwedeng, may mga taong hindi pwedeng mag-attend ng 10 o'clock kung one service lang po tayo. Kaya nga po, binigyan tayo ng wisdom ng Lord, meron pong time Saturday,
2 service po. Kanina po ang youth. Ngayon, bukas 4 po siya. So, don't worry po. Ay po, tandaguling church, pag malaki na yung church, yung time baka isa na lang siya. No. Ano pa rin po natin. Kasi po, pag laki po ng church, bigla pong mapupuno yan. Because we're praying to the Lord of the harvest na talaga pong ma-harvest po natin ang soul po dito. Amen? Kaya nga po, yung po mga first fruits po natin, yan po ang bunga. No, na talaga pong ine-expand po ng Lord ang kanyang territory. Amen? Yan po yung discernment na binigay po sa atin ng Panginoon na kung paano po tayo makadisciple at marami pang kaluluwa ang mabigay po natin. And we are also empowered to have the spiritual authority. Sino po ang nagagamit nyo na po ang inyong spiritual authority ngayon? Amen? Huwag po kayong matakot sa kahit anong nyo, kahit sinasabi po nilang, kahit po mga duwende pa yan, o kung pangalan po natin, balang, white lady, lahat po yan pare-parehong evil spirits, mga demonyo. At lahat po ng yan, pati si Satanas, ay binigyan po tayo ng kapahamalaan ng authority na sila ay sumunod sa pangalan ni Jesus. Just like last Thursday, meron pong napoposes sa Bamban, sa church po, sa banda, kung saan po nagsi-church nagpapastor si Pastor Francis. Hindi mapalayas po ng mga pari. Pag uwi niya po, sabi sa akin ni Pastor Francis, na-exercise ko yung authority kanina. Dahil merong napoposes. Mga espiritu po na taga-Ifugao, yung mga, alam niyo po yung mga anituho doon. To make the long story short, kahit po napakalakas po nung bata, pero ano pa ho siya. Pero dahil sa pangalan po ng ating Panginoon, hindi po dahil kay Pastor Francis, because of the name of Jesus. Kahit ano pong demonyong nasa buhay po ninyo, addiction po sa pornography, addiction po sa mga bisyo, mga demonyo po yan. Yung init ng ulo sa bahay, mga demonyo po yan, paalisin niyo po. Amen. You have that authority. Kung nangungonsumisyon kayo sa mister nyo, nangungonsumisyon kayo sa mga anak nyo, paalisin niyo po yung mga demonyo sa bahay. You have that authority. And ang last topic po natin for this month, mismong anniversary po natin, that we need to be empowered ng Holy Spirit, and we are empowered already to walk in the fear of the Lord. Ang fear of the Lord ay na-topic po natin ng buong tema last March. Napakaganda po nito at maganda po ulit-ulitin niyo po. Because I've learned from the Bible, from Genesis to Revelation, ang inihingi po ng Lord is the fear of the Lord. Now, the fear of the Lord, hindi po ito yung nakakatakot ang Diyos dahil para siya multo, hindi po siya ganon. Alam niyo po, sa mga Kristiyano, sa mananampalataya, we have the fear of the Lord because kung natatandaan niyo po yung ating topic yung tema po natin last March, to fear the Lord is to love God, to obey God, to worship God, to praise Him, ano pa po, to trust Him, to hope in Him. I think pito po yun, alat po natin. So, to revere Him, to respect Him, yun po ang fear of the Lord. Pero nakakatakot talaga ang Diyos sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Kasi po, kung meron kang makakalaban na kailanman hindi ka mananalo kung lalabanan mo ang Diyos. Kung gagawin mong kalaban ang Diyos kahit kailan, hindi ka mananalo. Kahit umanib ka pa kay Satanas. Dahil noon pa man, talo na si Satanas. Kaya alam niyo po, napakaganda po na nandito ho tayo dahil ang bawat isa, lalo na po sa mga first-timers po natin. Alam niyo po, we have first-timers from Cabanatuan. No? Yung tumayo po. Pwede tumayo ka, kapatid. Praise the Lord. Nagbiyahe pa ho yan sa Pangasinan. Ayan po yung mga, yan po yung mga taga-Pangasinan. Praise the Lord. Pagpalain po kayo ng Lord. And we're so glad po na talaga po nagbiyahe pa kayo para makasama lang. Amen. I hope na patuloy po kayong pagpalain ng Diyos, pati ang buhay po ninyo at ang family ninyo. Just continue to be strong in the Lord. Amen. Praise God. So ito po ang fear of the Lord, and that is why God has empowered us, or God has filled us with His Holy Spirit para po tayo, ayun po, thank you pala, ayun po yung napag-aralan natin, yung fear of the Lord. Kanina, ayun po, to love God, obey God, serve God, yun po yung nakalimutan ko. Worship God, praise God, hope in God, and trust God. Yan pong ibig sabihin ng fear of the Lord sa mga mananampalataya. Pero sa mga hindi mananampalataya, ang ibig sabihin po niyan, impyerno. Talagang dapat silang matakot dahil impyerno po ang bagsak nila. And we thank the Lord, nandito ho tayo. Dahil ayaw po ng Lord na mapahamak tayo sa impyerno. Amen. Let me begin with Isaiah 11:1-3. And sabi po dito,
Then a shoot, the Messiah, will spring from the stock of Jesse, David's father, and a branch from his roots will bear fruit. And the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and the reverential and obedient fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord, and he will not judge by what his eyes see, nor make decisions by what his ears hear. Let's pray. Heavenly Father, we continue praising you, Lord, from our hearts. We continue, Lord, worshiping you from our hearts and thanking you, Lord. Napakabuti niyo po. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa kabutihan niyo. For 70 years, Lord, hindi mo pinabayaan ang iyong iglesia. At patuloy, Lord, nagbunga po ito. Ang tinawag mo pong missionary, Lord, nagbunga po ang kanyang pagpapagal. At ang tinawag mo pong pastor, Lord, our Bishop Carlito Villanueva, Panginoon, yung mga pagpapagal niya, mga pasakit po niya noon, Panginoon. Salamat po, Panginoon, nagbunga po ito. And we know, Lord, 10,000 souls na ang prayer po namin na magbunga pa, konti lang po ito. We know, Lord, pwede mong gawin ito 100,000 and even millions, Panginoon. Because with you, nothing is impossible. Bless the word that we are about to receive. Open the eyes of our understanding that we may receive the full blessings from your word. And as we receive and believe your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people. Lalo na po ang mga first-timers po namin, lalo na po yung mga nagbiyahe pa ng malayo, Panginoon. Bless them abundantly, O God. Thank you, Lord. We honor you, we worship you, and we give you all the glory. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po yung Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po itong Isaiah ito, no? Sabi po dyan, then I shoot the Messiah, talking about sino po? Jesus. So sinasabi po na may merong lalabas dyan sa lahi ni Jesse na tatay ni Haring David. Kaya po si Jesus ang tawag sa kanya, Son of David. Dahil galing po ang lahi po ni Joseph and Mary na ginamit po ng Lord para maging tao po siya sa lahi po ng Judah, lahi po ni David, lahi po ni Jesse. Now, ang sabi po dito sa kay Isaiah, the Spirit of the Lord will rest on him. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge, and of the reverential and obedient fear of the Lord. Ito po yung ibig sabihin po ng fear of the Lord, the reverential and obedient fear of the Lord. Ito po ang nakakamangha po dito ang sabi din, and He will delight. Alam niyo po yung delight, yung pong, hindi po ito ice cream. No? Yung pong delight, yung po talagang, ginawa pong pangalan sa ice cream. Kasi masarap pong kumakain ng ice cream na talagang nag-enjoy ka. Ang ibig sabihin po niya, si Jesus, sabi po diyan, pag nagkatawang tao siya, because this was before, more than 400 years before na may panganak po ang ating Panginoon, siya ay magdudwell, mas masaya siyang magdwell o mag-delight, magiging masaya siya in the fear of the Lord. Which ang ibig sabihin po niyan, sa lahat po ng ginawa po ng Panginoon 2,000 years ago, ay napakasaya po niya na sumunod po sa kanyang Ama. Which dapat ito rin po ang meron ang bawat isa po sa atin. We should delight in the fear of the Lord. Ang bawat isa po sa atin, meron ng fear of the Lord because nasa atin na po ang Holy Spirit. Ang kailangan po, mag-step of faith po tayo. Sa lahat ng ating ginagawa, dapat po merong banal na pagkatakot po sa ating pong Panginoon. Binibigyan po ng emphasis po ni Prophet Isaiah po yan, he will delight in the fear of the Lord, emphasizing the utmost importance of having the fear of the Lord. This is not under the law preaching. This is not a legalistic preaching or legalism na for you to be saved, kailangan gagawa ka. No. The fear of the Lord, katulad po ng dinify po natin, it is the love for God, the obedience for God, to serving God, worshiping God, praising God, hoping in Him, and trusting Him. Yung mga binanggit po natin. And this is reverential, obedient fear of the Lord. So number one, the Holy Spirit empowers us to walk in the fear of the Lord. This means that
we are empowered to walk in a godly wisdom. Always remember, iba po ang wisdom po ng mundo, yung worldly wisdom, sa godly wisdom. And many times, hindi po maintindihan ng mga ibang tao ang godly wisdom. Sa napag-aralan po natin sa 1 Corinthians, just 2 weeks ago, na ang mga spiritual things can only be discerned spiritually. Spiritual things para sa mga taong walang Holy Spirit, there are foolishness. Pero sa atin po, kahit hindi po nila naintindihan, tingnan niyo po, lahat po ng mga pinagawa ng Panginoon sa mga men of God, magmula po kay Noah, sa tingin ng tao, ang ginagawa ni Noah po noon, 400 years na binibuild po niyo yung ark, o yung malaking barko, ay foolishness. Because many people, hindi nila naunawaan because they do not have and they do not believe God. Marami po dyan no, na pinagawa po ang Lord. Si Abraham po, no, pinag-abroad, senior citizen na po siya, pinangakuan po siya ng anak, naghintay po siya ng more than 25 years. 99 years old na po siya, pero ano po siya, hindi siya nag-waver sa kanyang pananampalataya. He kept believing. That is godly wisdom. Godly wisdom is obeying God. Even though you don't understand. Kasi po, marami pong paraan ng Diyos na hindi natin maunawaan. Pero hindi po natin kailangan i-explain pa ng Lord. Ang kailangan mo lang, kapatid, sumunod ka. Hindi mo naunawaan bakit mamaya mag-o-offering ka na, magta-tithes ka na, mag-first fruits ka pa. Na inudyokan ka ng Holy Spirit. Lahat po ng ito, whether offering, tithes, or first fruits, lahat po ng yan ay hindi sapilitan. Kung papaano po yung salvation ay hindi sapilitan. Decision po siya. Decision mo kung ayaw mo kay Kristo, so impyerno ka. Dahil ang may-ari po ng langit ay si Kristo. Amen. Decision mo, kapatid, kung hindi ka naniniwala sa giving. Pero yung member ng Espiritu, we know that the more we give, the more we receive. Hindi po dahil sa bunga lang po ng ating first fruit, bakit tayo nakabili ng mga mamahaling gamit po dito. Tayo pong pinakaunang, dito po I think sa Central Luzon na meron pong LED. Medyo matagal na po itong LED wall po natin. Praise the Lord. No? Marami po akong persecution dyan. Kami pong mga pastoral staff. Pero iyo papansinan na ako mainggit lamo. Sabi nila, leko date ang krusan. Sabihin nyo kareleta na yung masasamba ng krus. Ito pong krus na ito, hindi po sinasambayan. Amen? Pota natin manguskus kanyan. Hindi po yan ang krus na ginamit po na po. Kahit pa yung krus na ginamit ng Panginoon, hindi po yung tinabi ng mga disciples. Tabi natin to kanya para... Ang dami po namin naging persecution on how we use the finances po ng Lord dito. Even po, na-bless po tayo because during the time of pandemic 2020, hindi po tayo huminto ng pagbigay po ng mga ayuda. 1 million amount ang pinamimigay po natin. Wala pong regular tithes and offering. Pero alam niyo po, may mga members po tayo, nandito ho kayo, yung iba sa inyo, na kahit sarado yung church, pupunta sila sa church para ibigay lang nila yung tithes and offering nila. Hindi sila natakot sa COVID. At pinagpala po sila ng Lord. Alam niyo po yan, pinagpapala kayo ng Lord. Amen. Di taklari mag-amen. Kasi, Pastor, yung may kapamilya kanito eh. Pinatawad ka na ng Lord, don't worry. Amen. Marami pang chance na tayo po ay maging generous. That is godly wisdom na pinagkakalob po sa atin ng Panginoon. In Proverbs 9, 10, 11, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, sabi po dyan. And the knowledge of the Holy One is understanding. For through wisdom, your days will be many and years will be added to your life. Mag-i-start lamang po yung totoong wisdom kapag yung pong tao ay nagsimula na pong magtiwala kay Kristo. Hanggat hindi po naboborn again ang tao, ibig sabihin po ng born again, hindi niya tinatanggap si Kristo bilang Panginoon niya at tagapagligtas, wala po siyang godly wisdom. Mapapahamak po siya sa maraming paraan. Wisdom or godly wisdom will only start if you will start believing in the name of Jesus. And it does not stop there na yung pong naniwala ka na. For you to grow in wisdom, you need to keep believing. Continue your faith in Jesus Christ. Kaya sabi po ni Paul, na work out your salvation with fear and trembling. It doesn't mean na pagtrabahuhan mo
ang salvation mo, ang mga bagay na mabubuti para ikaw ay maligtas. Kaya po workout para pong muscle, we know workout mo, meron ka ng muscle, ngayon, i-workout mo yung muscle mo para maging strong sila at lumaki po sila. Now, even in salvation po, nag-start ka ng baby Christian, now work out your salvation para hindi ka manatiling baby. Hindi ka manatiling sensitive. Umaasa lang ng mga gatas-gatas. Work out your salvation. So, though the fear of the Lord is the beginning of wisdom, the fear of the Lord you need to continue living in the fear of the Lord para ikaw ay mag-mature. Amen po ba? Ang ganda po ng pangako niya, sabi po dyan, kung meron kang godly wisdom, for true wisdom, your days will be many. Long life. Amen? Ito po ang nais po ng Lord na bakit gusto niya na meron tayong godly wisdom, meron tayong fear of the Lord, for us to have long life. And years will be added to your life, ang sabi po dyan. Now, sa Job 28:28, sabi po dyan, and he said to the human race, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. Ito po ang isa sa mga meanings po ng fear of the Lord, is you need to shun evil. Kailangan po, iwaksi po natin ang lahat ng masama sa ating buhay. Amen. Ano man po yan, no? Yung unforgiveness, bitterness, yung mga compromises po natin sa buhay, na hindi po nakakalugot po sa ating Panginoon. Now, the Bible states also that Jesus is our wisdom. Si Jesus po ang ating wisdom. Sabi po sa 1 Corinthians 1:30, and because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us what? Wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. Now, magfo-focus po tayo na si Jesus ang ating wisdom. Ang ibig sabihin po niyan, dapat kung ano ang kaisipan ni Kristo, yun po ang kaisipan ng mga anak ng Diyos. Amen. Ito po yung dahilan bakit marami tayong persecution, particular po kami, ako, noong pong 2020, dahil sa wisdom ng tao, dapat daw hindi tayo nakabukas noong pandemic, kahit pinapayagan na. Dapat hindi tayo bukas kasi maraming mamamatay. Pero ang sabi ko nga po nung nag-meeting na po kami, nag-face-to-face po kami kagad, April pa lang. Patago po yun. Nakasarado po lagi ang gate kasi baka pumasita. Sabi namin, kasi po ito po yung ang sinabi ko, WWJD. Ano pong WWJD? What would Jesus do? If physically nandito po si Lord during the time of pandemic, palagay nyo, magtatago siya? Palagay nyo, makikiunahan siya sa vaccine? I'm not condemning yung nagpa-vaccine. No? Sa buong family po namin, pati sa Amerika, ako lang po yung hindi na po nagpa-vaccine. I think sa dialysis, ewan ko po kung narinig nila. Tinanong nila nung minsan, Kuya, di mo alam mo ganyan-ganyan. Hindi ako na-vaccine ka ako. Ay, hindi ka pa nag-vaccine. Ba't ako babaksin ka ako? Nung na-COVID ako, nagtagumpay na ako. Kailangan ko pa ng vaccine ka ako, kaya hindi po nila ako mapilit. Kasakit kaya, diretso no, yung dapat tumatama sa buto, sabi nga po ng ilan, no? Lalo na kung payat ka. Now anyway, what would Jesus do? Sa sitwasyon nyo po, nung sinasabi nyong tao lang ako, hindi ka tao. You have the power of the Holy Spirit. You have the Holy Spirit Himself. Huwag mong sabihin tao ka lang. Ikaw ay isang tao na niligtas ng Diyos sa kanyang biyaya at binigay niya kanyang banal na Espiritu, and that power that is residing within you, it is the same power that resurrected Christ from the dead. Alam niyo po kung gaano ka-powerful po yun, yung pong kapangyarihan na nasa bawat isa po sa atin. Kaya katulad po ng mga iba ngayon, hindi na po kami tinatawagan, no, dahil naniniwala sila yung Jesus na nasa pastor ay Jesus na nasa inyo rin po. Kung meron pong demon possessed po sa inyo, kaya nyo po paalisin yan. Because of the name of Jesus. Hindi dahil banal kayo, dahil banal at makapangyarihan yung pangalan ni Kristo na nasa inyo. Kaya po tayo naging banal at matuwid. Amen. Now, kaya nga po magkaroon tayong nakatulad ng kaisipan ni Kristo. Na kapag meron tayong decision, ano kayang gagawin ni Kristo kung siya ay nandito ngayon bilang isang tao? In Proverbs 3:13-16, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. Pinagpala daw po yung natagpuan nilang wisdom. In other words, pinagpala yung natagpuan niya si Kristo, of course. Those who gain understanding, for she is, now, baka malito po kayo, but she dyan, alam niyo po in the English language, yung pong mga ganyan, halimbawa yung earth, inaano po, yung mother nature, inaano po yan, ascribe as feminine, no? Pero
Dahil po dun sa characteristic po niya. But it doesn't mean ano po, kasi po ang wisdom para po siyang napaka-sweet po niya, gentle po siya, and the wisdom will continue to take care of us kung tayo po ay lumalakad sa godly wisdom. Now, anyway, so much for that. No? For she is more profitable than silver and yields better returns than gold. Mas mahalaga po ang wisdom kaysa sa gold, kaysa sa pera. Amen. And then she is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Ano po yung dinidesire nyo? Gusto nyo bang magkaroon ng magandang bahay, malaking bahay, magandang sasakyan? Kahit po ngayong December para pamasko. Alam niyo po, ang sarap pong magkapamasko po ng bagong sasakyan. Naranasan ko na po yan 5 years ago. No, sabi ko, sarap pala na yung pamasko mo, bagong sasakyan. No, yun po ang desire ko po noon. Pero sabi po dyan, nothing you desire can compare with her. Yung pong desire ko nagkaroon po ako ng bagong sasakyan, nung pong kinabukasan, nagising po ako. Hindi ako makapaniwala. Ako agad, 6 o'clock pa lang, nagising na po ako. Nilingat ko po. Tinignan ko sa garahe kung totoo po yung inuwi kong sasakyan. No, pero habang nagpe-pray po ako, nandun po ako, tinitingnan ko. Sabi ko, Lord, kahit dumating ka na ngayon, hindi ko na ganong nagamit to. Nagamit ko naman kagabi. Kaya ako, okay na Lord, hindi kita ipagpapalit sa bagay ng mundong ito. Because nothing we can desire can compare with Jesus. Wala po. Yung po mga single sa inyo, kung may boyfriend lang kayo, hindi po yan. Ang desire talaga ng puso nyo, si Jesus. Blessing lang kung ikaw ay mag-aasawa. Pero nothing we can desire, the things of this world, kung ano man dinidesire mo dito, nothing can compare with our Lord Jesus. Amen. Only Jesus can satisfy you. Only Jesus can give you true happiness and true joy and true peace in your life. Kaya ang sabi po dyan, ito po yung pangako, kung ang wisdom ay galing po sa Lord, long life in His right hand and in her left hand are riches and honor. If you will embrace Jesus, if you will embrace the wisdom of God, if you will embrace our Lord Jesus Christ, He will embrace you in His right hand with what? Long life, and in His left hand with riches and honor. So kapag ikaw ay na kay Kristo at in-embrace mo si Kristo, walang Kristiyanong mahirap. Mahaba na ang buhay mo, meron ka pang riches, meron ka pang honor. May ibig sabihin po niyan, merong respeto ang mga tao sa iyo. Because of the integrity na pinagkaloob po ng Lord po sa inyo. Now, God wants us to walk in wisdom so that we can experience a blessed life. To fear the Lord is to have a godly wisdom, and to have a godly wisdom is to experience a prosperous, blessed life na galing po sa Diyos. Say amen. Number 2, the Holy Spirit empowers us to walk in the fear of the Lord. This means that we are empowered to walk in the way of holiness. In the way of holiness. Baka hindi nyo po ito na nabasa, Years ago nung nabasa ko po ito, meron palang ganito na tinatawag na way of holiness. Sa Isaiah again, 35:8, sabi ko dito, and a highway will be there. It will be called the way of holiness. It will be for those who walk on that way. Yung lang naglalakad po doon, para sa kanila po ito, yung way of holiness. The unclean will not journey on it. Wicked fools will not go about on it. In other words, yung mga unbelievers, wala sila sa way nito. Ang sabi po ni Jesus, John 14:6, ano po sabi po niya? I am the way to holiness, the way of holiness. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Jesus. Amen. Wala na pong ibang paraan. Do not be deceived na maraming daan ang langit. Isa lang po ang daan ng langit. It is called the way of holiness. And the name of this highway is what? Jesus. That is the way. Kaya nga po, wag kayong pag-deceive. Ay si Allah, isa rin pong daan papunta. Ay si Buddha, isa rin siyang daan papunta ng langit. Wala pong ibang daan kundi si Jesus lang. Dahil hindi po si Allah ang may-ari ng langit. Alaya man talaga ito. Kaya Allah. Hindi rin po si Buddha. Wala pong kahit sinong Diyos ang mini-mention nila sa ito. Tingnan niyo po ito.
mapapatunayan mong totoong-totoo si Kristo dahil walang ibang pangalan, walang ibang Panginoon at Diyos na tagapagligtas na pine-persecute sa buong mundo kundi yung pangalan Jesus lang. Ang pangalang Allah hindi pinagbabawal sa Amerika at sa Europa. Pero si Jesus pinatanggal sa mga public places katulad ng anong tawag ko dito, katulad ng mga paaralan. Bakit po? Dahil alam ng demonyo kung sino ang tunay na Diyos. Bakit hindi pinagbabawal si Buddha? Bakit hindi pinagbabawal yung napakaraming Diyos? Simply because si Jesus po ang tunay na banal na Diyos. Amen. And ako po, I don't know about you. Kapag iniisip ko po yun, sabi ko, wow, kako. O si Map, alina ako anak Buddha. Ako. Medyo manong yan. Anak na kang Buddha. Anak po ako ng Diyos na buhay. Anak tayo ng Diyos na buhay. Hallelujah. And a reverent fear of the Lord requires us to be holy in everything we do. This is the way of holiness. Ang sabi po ng 1 Peter 1:15-17, but now you must be holy in everything you do. Alam niyo po, the word holiness po ngayon sa maraming churches, ayaw na po nilang pag-usapan because ang sabi po nila na ang dami po mga preacher ngayon na imposibleng maging banal tayo. Somehow tama po sila, imposibleng maging banal tayo. But we will not strive for holiness. Kasi pag sinabi ng Diyos na maging banal ka, pag sinabi ng Diyos, ano man ang sinabi ng Diyos, pwedeng mangyari sa buhay mo kung i-allow mo lang. We are not holy by our own doing. We are holy because of Jesus. Ikaw at ako, kapatid, banal tayo hindi dahil sa ating mga ginagawa. Tayo ay banal dahil kay Kristo. Ang tunay na santo, ang ibang tawag po sa mga Kristiyano in the Bible, saints. Ang tunay na mga santo ay tayo po. Kung yung katabi mo, alam niya ang pangalan mo, limbawa, pangalan niya, Marcia, Santa Marcia. Tayo po talaga yung mga saints. Tamusanin, pero sila po nagtatawagan po ng saints during the almost 2,000 years ago. Ang mga unang Kristiyano, Maccabea. Kaya nga po, but now you must be holy in everything you do. Ang sabi po ng salita ng Diyos dito, na pinasulat niya kay Peter, sa lahat ng ating ginagawa, maging banal tayo, sabi po dyan, just as God who chose you is holy, sabi po dyan, tayo po pinili ng Diyos na siya ang banal. Pinili po ng Lord ang bawat isa sa atin. Mga first timers po, hindi po aksidente na nandito kayo, pinili kayo ng Diyos para maging banal. Para mapunta kayo sa langit. Walang aksidente sa buhay ng tao, lalo na kapag sila ay pinili ng Diyos. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. Kinokot po ni Peter dito ang book of Leviticus. Dapat kayong maging banal dahil banal si Yahweh. Ito po sinasabi, and remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. Tingnan niyo po, pasalin niyo po, no? Judge or reward yung sabi po dyan. Judgment po, no? Ang judgment po at reward in Hebrew and Greek, pareho lang po siya. Pero in English, para po yung judgment ay para po yung is to condemn. Anyway, ang judgment po talaga na mako-condemn, ayan po ay para sa mga unbelievers. Tayo po, according to what we have done, we will be rewarded. We will no longer be judged to be condemned dahil sa dugo ng ating Panginoon because of the grace of God. Amen. So ito po yung kagandahan po ng Panginoon. Binago ka na ng Lord, binigay niya yung Holy Spirit para ikaw ay maging banal, binigay niya yung Holy Spirit para makagawa ka ng mabuti, maka-obey ka sa Kanya lahat ng galing. Ngayon, kapag ginamit mo lahat yun, nagsumunod ka sa Lord, kahit galing sa Kanya, i-reward ka pa niya. Hindi ba grabe ang kabutihan ng Panginoon? Sa Kanya na naggaling ang lahat ng kalakasan po natin, katalinuhan po natin, sa Kanya galing, kumbaga po sa business, ang lahat ng puhunan galing po sa Diyos. And yet, pag pinagtrabahuhan mo pa siya, i-reward ka pa ng Lord kahit galing naman sa Kanya ang lahat. Hindi ba napakabuti ng Lord? Huwag kang papadisib sa kaaway, kapatid, na ayaw kang i-bless ng Lord. Walang paborito ang Lord, walang favoritism ang Lord. Ang bawat isa nais ng Lord na ma-experience po natin ang Kanyang magandang plano. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to what? Prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future.
Hindi lang po yan para sa mga Israelita, lahat ng naniniwala sa Lord. Hindi lang po yan para sa mga pastor o ilan sa mga taga-church, hindi po. Lahat tayo nais po ng Lord na mapagpala po niya. Amen. If we live in the fear of the Lord. And then nasabi po dito, so you must live in reverent fear of Him. Ito po yung ibig sabihin ni Peter. Sabi niya kanina, you must be holy in everything na gagawin mo, in everything you do. Ang sabi po niya dyan, ano po ibig sabihin niya? Live in reverent fear of Him. During your time here as temporary residents. Alam niyo ba temporary buhay po natin dito? Nobody can live a 200 years old, 300. Wala tayong alam na 500 years old na po sila. Wala po. Lahat po tayo may expiration date. Pero sa mga anak ng Diyos, ang pangako po niya, long life. 70, 80, or even 90 to 100 ang pangako ng Diyos sa atin. Amen. Huwag kayong maniwala na kapag namatay na maaga yung isang Kristiyano, kalooban ng Lord yun. Hindi po, pinatay siya ng Diablo. But don't worry, ligtas naman po yun. Kaya lang sayang yung mga gandang plano ng Diyos na dapat na-experience ng tao niya. Sayang yung mga kaluluwa na dapat na nadala po niya sa ating Panginoon. Kaya tayo pinapahaba ng buhay ng Panginoon para magamit niya tayo dito bilang mga temporary residents po. Dito po sa Psalms 34, 11 to 14, ang sabi po ng Panginoon dito, come my children and listen to me and I will teach you to fear the Lord. So kung di po natin alam po paano fear of the Lord, no? Aside po doon sa love, kanina na define po natin. Does anyone want to live a life that is long and prosperous? Meron ba dito na gusto nyo po na mahaba ang buhay nyo at punong-puno ng pagpapala? Say amen. Hindi po masama po yan. Does anyone want life that is long and prosperous? Amen. Of course, gusto po natin yan. Kaya Kristiyano man o hindi, nagpapagal po, humanap ng magandang trabaho, magnegosyo, nag-a-abroad. Kasi alam po natin, hindi maganda ang mahirap. Ang hirap po, ang pagiging mahirap po yan ay kasama sa sumpa ng kasalanan. No, I do not condemn you kung kayo po ngayon ay nasa kahirapan. Nandito kayo ngayon, naririnig niyo po ang boses ko na pinapasabi po ng Lord, ang kahirapan na yan, dapat magwakas siya sa gabing ito. Nais ng Lord na ikaw ay gamitin niya upang ikaw ang magbigay, ikaw ang tumulong, hindi ikaw ang tinutulungan, dahil bawat anak ng Diyos ay pinayaman ng Diyos para tumulong. Amen. We are blessed to be what? A blessing. Amen. Kaya ang sabi po dito, anong gagawin po natin? Then keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Excuse me. Keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. You want a long life, a long and prosperous life? Huwag kang magsasalita ng masama. Ang alam niyo pong masama, talaga masama, yung pong nagsisinungaling, yan po, no? Pero alam niyo po, ang number one na we can speak of evil is yung pong sasabihin mong hindi totoo ang Bible. Excuse po. Yung pong speaking evil, yung pong sasabihin mong, ay, gusto kaya ako ng Lord na pagalingin ako. Ano sabi po ng Bible? By His stripes, we are healed. He is our Jehovah Rapha, our God who heals. Ay ipoprovide kaya ng Lord. No, alam niyo po na minsan, no, I think, anak niya tang rin na nito, no? Ang gusto po niya, no, pwede siyang mag-aral saan? Nung atandaan nitong testimony na, Lasal. Magugulat po kayo, alam niyo po yung tatay niya kung anong trabaho niya. Tricycle driver. Pero pwede po siyang mag-aral ng Lasal. Yung po ang pananampalataya niya. Dahil sa mga anak ng Diyos, walang mahirap. Hindi ko mo tricycle driver ka, mahirap ka, kapatid. Hindi ko mo, ano ka lang sa kumpanya, mahirap ka. Nandyan ka lang dahil gusto ng Lord, i-glorify mo siya kahit ganyan ang trabaho mo. Kung yung limang tinapay, 2 isda, minultiply ng Lord, yung sahod mo kahit minimum yan, kayang i-multiply ng Lord. Kaya alam niyo po, yung nag-overtime sa inyo, nagpapakapagod kayo sa trabaho at negosyo na halos wala na kayong time sa family ninyo. Yes, baka nandito kayo, pero mamaya,
Magpapagod na naman kayo sa... Alam niyo po, kayang i-multiply ng Lord po dyan. Alam niyo po, yung pong mga kasama po natin na milyonaryo na ho dito ngayon, alam niyo po, may mga kasama po kami na tayo sa church pong ito. Hindi po nagtatrabaho. Yung pera po nagtatrabaho sa kanila. For more than 10 years pa lang po silang milyonaryo. Sabi nga po niya, biro niya sa amin, gagawa na ka ng balang abak, manyang leya mo, nagsisinangang. Sabi ko, sabi mo, obran eh. Bakit po? Ganun po siya pinagpala ng Lord. Dahil hindi po siya naniniwala na kailangan ka magpakapagod ng todo. Nagtanim na po siya ng una, nagpakapagod na siya ng una. Tama po yun. Pero kung 5 years, 10 years na nagpapakapagod ka rin, hindi na po kalooban ng Lord yan. Amen. Kailangan po magkaroon po tayo ng wisdom kung ano po ang gagawin po natin. Keep your tongue from speaking evil. Maniwala ka na gusto kang i-bless ng Lord. Huwag mo sabihin na, ay, ewan ko kung para sa akin itong pangako ng Lord dito. Hindi. That is evil. Na-questionin po natin ang salita ng Diyos na parang hindi ka kasama sa mga blessing, na parang hindi ka kasama sa mercy and love ng Lord. Bawat isa. Alam mo kapatid, kung yung mga tao sa paligid mo hindi ka pinapahalagaan, ang Lord, mahalagang mahalaga ka sa Kanya. Namatay nga siya para sa'yo. Dahil mahalaga ka kapatid. At nais niya na mawala ka sa sumpa na yan na pinaglalaruan ka ng demonyo. Ang nais ng Lord na it's about time na yung spiritual authority mo, paalisin mo yung mga demonyong yan and start speaking what is good. Start speaking the word of God. If you want to live long and prosperous life, have that fear of the Lord that speaks the word of God boldly from your heart. Amen. That is ano po, kaya nga po ang sabi po ng Book of Psalms yan, keep your tongue from speaking evil. Hindi lang po yung nagsasalta ka ng mura o nagmumura ka or kung ano man po yung masama pa. Pero yung mga hindi, kaya nga po kung hindi po natin na-discern po ito. No, ito po actually kung babasahin mo lang diretso parang ganun lang eh. Pero kung i-discern mo spiritually, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. It is a lie na sabihin mo hindi kalooban ng Diyos na ako ay pagpalain, hindi kalooban ng Diyos na ako ay gumaling. That is a lie. Ang kalooban ng Diyos sa iyo, no, makaahon ka sa buhay mo, ang kalooban ng Diyos sa iyo, mawala ka sa karamdaman in the mighty name of Jesus. Keep your tongue from speaking evil. You need to agree with the word of God para mangyari po yung salita ng Diyos sa inyo. Agree with the word of God. And then sabi po niya dyan, turn away from evil and do good. Amen. Gumawa ka ng mabuti kung pinagpapala ka ng Lord, kaya kami pagpapala para i-bless mo yung mga ibang tao. Maging blessing ka, hindi yung maging makasarili ka kapatid. Sa Calvary Temple, walang makasarili. Sa mga anak ng Diyos, walang makasarili. Kung bakit ka pinagpapala ng Diyos na sobra-sobra. Ang sabi po sa 2 Corinthians 8, na yung mga sobra po natin ay para sa ating pagkakawang gawa. Merita ka na rin, may amen. Amen. Mga tayo ba ita, Pastor? Eh ba pwedeng mag-abroad ko? Pwede! Pero alwait ang bulan-bulan na mo, mag-abroad ka. Mamasyal. O mumunta kang Boracay. Amen? Pwede po, yung parang wala ka ng panahon sa Diyos. Remember, kung ikaw ay mabubuhay ng 80 years old sa mundong ito, meron ka lang 29,000 days. Kung 70 years old, 26,000 days. Ngayon, ilang taon ka lang nabubuhay? Ilang taon na lang kaya ang mabubuhay? Ilang araw na lang pala. Kung 10 years ka pang mabubuhay, times 365, 3,650 days ka na lang. Huwag tayong magsayang ng oras. Have that fear of the Lord in your hearts. Amen. So if we allow God to teach us, kung allow po natin ng Lord na turuan tayo, ganito po niya tayo tuturuan, keep your tongue from speaking evil. Start speaking blessing. Start speaking the word of God. Amen. Exodus 20:20, Moses said to the people, do not be afraid. God has come to test you so that the fear of God will be with you to keep you from sinning. Ganito rin po tinuruan ng Diyos ang mga Israelites. Pinadaan po niya sa wilderness sa mga maraming pagsubok, problema. One of the main reasons bakit dumadaan tayo ng pagsubok is to test our faith. Para maging matibay ang ating pananampalataya. Para makita natin kung talagang genuine yung pananampalataya po natin. And one of the reasons, ito po, bakit dumadaan tayo ng mga testing sa buhay, mga pagsubok sa buhay, ay para magkaroon tayo ng fear of the Lord. Ang sabi po dyan, no, so that the fear of God will be with you to keep you from what? Sinning.
Dapat po kaya natin i-evaluate. Bakit kaya may ganito ako pagsubok? Ano kaya yung... Ako po, kahit pastor na po ako, ina-evaluate ko po kung ano yung pagkukulang ko. Because it is a prideful thing. Isang kayabangan po yung sabihin mong, ay wala naman akong kasalanan. Bakit ako may karamdaman ngayon? Ay wala. It is a prideful thing. Kailangan isipin mo muna, saan ka nagkamali? Baka nga, akala mo hindi ka nagkasala, pero alam mo, ay yung ibang kasalanan po, ganito po siya. Na pag pinagdudahan mo ang Lord, kasalanan na po yun. Matinding kasalanan actually yun. At makakapasok ang diablo po. Dapat po, na-evaluate po natin yan. Nung na-confine po ako, na-COVID po ako, pinag-isipan ko po lahat ng yan. Ine-evaluate ko po sarili ko kasi hanggang ngayon po, gusto ko pong mag-increase pa yung anointing natin, mag-increase pa po yung faith po natin. Kailangan po sa lahat ng panahon, lahat po ng we need to test ourselves, test our faith. Kung talaga pong lumalago tayo, kung talagang nasa Panginoon ho tayo. Amen. At kaya nga po, huwag nyo nang questionin ng Lord kung bakit may problema. Problems are blessings in disguise. Ang sabi po na, I think, James 1:12, no, blessed is the man who perseveres under trial. Pinagpala daw yung tao na nagpatuloy, nagporsige na nagumpay sa pagsubok because having stood the test, pagpapalain po siya pagkatapos niyang nanagumpay sa Kaya pagtagumpayan mo kung ano man problema mo, dahil double blessing ang naghihintay po dyan. Amen. Huwag niyong questionin ng Lord, Lord, bakit ganito? Napakatindi ng aking pagsubok. Alam niyo po, hindi natin dapat kinu-question ng Lord. Bagamat ang dapat natin sabihin, Lord, salamat po, kahit matindi pagsubok ko, kasama kita, Panginoon. Sasamahan kita, sabi ng Panginoon. Sa mga panahon ng pagsubok mo, sasamahan kita. Sa panahon na nagbabaha ang problema mo, sasamahan kita. Sa panahon na nag-aapoy ang problema mo, sasamahan kita, sabi ng Lord. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Bakit? Sasamahan kita, sabi ng Panginoon. Kaya kasama mo ang Lord, kapatid, even right now. Even right now. Hallelujah. 2 Corinthians 7:1, because of we have these promises, ang sabi po dyan, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body and spirit. Sabi po dyan, let us cleanse ourselves. Hindi po sinabing si Lord ang mag-cleanse. Lininis na tayo ng Lord. Kapag tayo'y nadudumihan, nagkakasala tayo, sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just. No, to forgive us our sins, period? No. Ano po sabi dyan? To cleanse us. Dapat nalilinis tayo. Kasi sabi po dyan, kung balik tayo sa 2 Corinthians 7:1, everything that can defile, na pwedeng madumihan ang katawan o ang spirito. Nung hindi ka born again, kapatid, ang spirito natin patay. Nung na-born again tayo, nabuhay na ngayon. Ngayong buhay ang spirito mo, pwedeng mamatay yan, magkaroon ng karamdaman, pwedeng madumihan. Wala na akong time, pero na-explain po natin yan sa Book of Revelation. Awaken what is about to die, ang sabi ng Panginoon. Talking about the spirit. Maging sa James chapter 1, 15, 16, 17, when sin that is full grown, it gives birth to death. Hindi lang po physical yon, spiritual death. Kaya nga po sabi dyan, gawin natin ang lahat na tayo malinis kung bago tayo, hindi po kasalanan na araw-araw humingi tayo ng tawad. Huwag niyo paniwalaan yung bang pastor sinasabi na, bakit may 1 John 1:9 pa? Sasabihin ba ng Lord, anak, humingi ka na ng tawad nung tinanggap mo ko, pinatawad na kita, past, present, future. That may be true. Pero sasabihin ba ng Lord na humingi ka ng tawad noon, humingi ka ng tawad ngayon, humingi ka pa ng tawad mamaya at bukas, sasabihin ng Lord sa'yo, mali na ka man anak, ayoko na sa'yo. Hindi po. Kasi po ang paghingi ng tawad kahit araw-araw, yun po ay sign ng humility. Sign of humility. That is not a sign of doubt na pinagdudahan mo ang Lord. Hindi po. Lalo na kung alam mo nagkasala ka. Amen. Kung alam mo nagkasala ka, hayaan po natin na tayo po ay linisin ng ating Panginoon. And let us work, sabi diyan, toward complete. Sabi niyo po, complete. Bagamat banal na ho tayo, yung pagiging banal po natin, hindi pa ho siya matured or complete. Let us work toward complete holiness because what? We fear God. Sino pong mag-work? Paano po tayong magtatrabaho dyan? Continue, every day you need to read your Bible, meditate on the Word of God. Every day you need to declare the Word of God. Every day you need to pray. Hindi ka mag-a-absent sa CU. That is how we work our holiness into completion. Hindi ka nag-a-absent dahil nag-attend ka na ng CU ngayon tapos mag-a-absent ka sa susunod. Lamaran la rin. Kung mahal mo ang Diyos,
Kahit araw-araw may gawain, parang yung CU Nights. Sino po nandito sa mga CU Nights? Andiyan may itong yung bengi, tas yung gamat yun. Alam niyo po, grabe po ang nangyari sa mga CU Nights. Lalo na kagabi, ay grabe po kagabi. Kung wala po kayo kagabi, you miss po yung ano. Grabe po kagabi ang pagpupuri. Grabe po yung presence ng Lord dito kagabi. Pwede niyong i-replay. Grabe po. Kung grabe po yung praise and worship natin kanina kagabi po, ibang klase po. Wala pong hindi pawisan sa amin sa kakapuri sa Panginoon. Sabi ng Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your might. In other words, worship the Lord your God with all your soul, with all your heart, with all your mind, with all your might, with all your strength. Bagamat hindi tayo control ng emotion, but we control emotion. Kasi po kagabi, nahapon po kasi po, pagod, no? From Friday po, last week pa, hindi lang yung last week pa, nagmi-meeting na po, tuloy-tuloy po yan, walang Sabado, Linggo, Lunes, gabi-gabi, ganyan ho. Nag-meeting pa po kami kahapon ng Friday ng umaga, kulang po sa tulog. Tuloy-tuloy po yan, wala po akong, may mga nisikaso pa po ako. 5:30, nasa bahay po ako, Lord, pwede bang umiga muna ako? Pag di po ngayon na makatulog ako, hindi ako makakapag-attend. Sabi ng Lord, anong wagayan? Tumayo ka na dyan, kaya niya. Mapagal ko, Lord. Talaga pong masakit na po yung paa ko, masakit na po yung pagkaroon. Tapos nasa office na po ako, nagpe-praise and worship na, ayoko pa rin kung dahil pagod talaga ako. Sabi ng Lord, nakalimutan mo na ba? There is time of refreshing in my presence. Agad, kung tinala ka, menik ko. May kiyabe na akong lundag-lundag. Kaya rin po minuli kay pa alas 10. No, alas 10 po. At malakas pa po. At malakas po ako ngayon. Dati po, nung hindi pa renewed ang mind ko, at na ako sakit kanya, magkasakit na ako yan kasi mapagal ko ako. Binago. That is speaking even. Kaya halos wala akong long life nun. Walang abundant life dahil, mapagal na ako, magkasakit na ako. That is sickness mentality. Yes, nagda-dialysis po ako, pero ring alwaki kayo, mas lupa ko pa mag-dialysis ka na ako. Uling ako pa may renewed mind. You need to renew your mind according to the Word of God. Ang sabi ng Word of God, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Mas marakal na rin rich. Proverbs 8:13, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. Kung tayo po ay lalakad sa kabanalan and we have this fear of the Lord, dapat po hindi natin kinalulugdan ang masama. Ang masama ay masama pa rin sa Diyos. Amen. Number 3, last point. The Holy Spirit empowers us to walk in the fear of the Lord. This means that we are empowered to walk with divine purpose. With divine purpose. Ito po yung bakit bigyan tayo ng fear of the Lord para makalakad tayo dun sa divine purpose ng Lord. Yung godly purpose. Sabi po ng 2 Timothy 1:9, He has saved us and called us to a holy life. Linigtas tayo ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon para sa banal na buhay. Maliwanag ho ba ito? Huwag niyo paniwalaan yung mga ibang preacher na hindi walang holy. Wala? Tayo po ay mga banal, pinabanal ng Diyos. Amen? Yung iba po, allergic po sila sa word na holy. Hindi naman tayo pwedeng maging banal kung wala si Kristo. Hindi naman yung sinasabing maging banal kayo sa sarili nyo. Hindi po. Maging banal tayo dahil kay Kristo. Amen. Sa tulong po ng banal na Espiritu. So He has saved us and called us to a holy life not because of anything we have done. Hindi dahil sa ginawa po natin. Ayan po, maliwanag. But because of His what? Own purpose and grace. Linigtas niya tayo, pinili niya tayo para maging banal, no? Dahil meron pong dahilan ang Diyos. Meron siyang layunin sa ating buhay at dahil yan din po sa kanyang biyaya. Dahil yan po sa kanyang pag-ibig po sa atin. At ang maganda po nito, this grace, ang sabi was given in Christ Jesus before the beginning of time. Singit ko lang po, huwag kayong maniwala doon sa mga preacher na yung grace nag-start after ng crucifixion. That is a lie. Before the time began, before the world began, it has been grace. Dahil ang Lord Jesus full of grace and truth siya. Now, 2 Corinthians 5:9-11, sabi diyan, our only goal, ang sabi po diyan, our only goal is to always please the Lord. Ang ating purpose, ang ating objective, ang ating layunin, our only goal is to please God. Ang sabi po diyan, no, whether we are living
here in this body or there with Him. In other words, ang layunin po natin, ang objective po natin, ang target po natin, ang dapat nating layunin sa buhay na pong ito, no, yung pong bigyan po ng kaluguran ng Lord, malugod ang Diyos sa buhay po natin. Whether sa buhay po natin dito sa mundong ito o kapag nasa langit na tayo, pareho lang po. Hindi nagbabago. Kaya nga po yung turo ng Lord sa atin, let your will be done and let your kingdom come on earth as it is in heaven. Sa Tagalog po, dumating nawa ang iyong kalooban kung papaano kang nasusunod sa langit, masunod ang kalooban mo dito sa lupa gaya sa langit. Kaya kung papaano pong sinusunod nila ang Lord sa langit, dapat po sundin po natin ang Lord dito sa lupa. Amen. This is the fear of the Lord. This is our goal. This is our purpose to please God in everything that we do. Ang sabi niya, we must all stand before Christ to be judged. Everyone will get what they should. No, na-explain ko na po sa ibang verse to kanina. They will be paid for whatever they did, good or bad, when they live in this earthly body. We know that what it means to fear the Lord. Excuse po. Jesus name. Ang sabi po sa verse 11, we know what it means to fear the Lord, so we try to help people accept the truth. Ano ibig sabihin po ng fear of the Lord pa ho dito? To bring the good news sa mga tao. Kaya sabi niya dyan, we try to help people to accept the truth. Who is the truth? Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ibig sabihin po nito, evangelism, discipleship. If you have the fear of the Lord, nagdi-disciple ka, nag-evangelize ka, kapatid. God knows what we really are, and I hope that in your hearts, you know us too. Now, our mission or our goal is to spread the message about Jesus to everyone. That is the fear of the Lord. Kung totoong meron kang banal na pagkatakot sa Diyos, hindi hindi ka magdadala ng kaluluwa sa Kanya. Kung nandito po kayo, nakapanood po kayo ng ating CU Nights, noong Thursday na i-preach po ito ni Pastor Jun, back-to-back preaching po ni Attorney Hidalgo. Dalawa po ang speaker po natin noon. Ba, walang speaker? Nung po Alvin Albania. Totoo po sabihan kayo, walang speaker kami ito. At napakahalaga po, na talaga pong, if you have the fear of the Lord, you will win souls. Pagharap po natin sa Panginoon, tatanungin niya po tayo, anong ginawa mo sa lupa? Mission or evangelism or soul winning is the heartbeat of God. Ang pag-akay ng kaluluwa mula sa kadiliman patungo sa liwanag ni Kristo, ito po ang tinitubok ng puso ng ating Panginoon. Kung ito ang tinutubok ng puso ng ating Panginoon, at kung mahal mo ang Panginoon at meron kang takot sa Diyos, gagawin mo yung tinutubok ng puso ng Panginoon. Kung bakit po siya namatay sa krus, para po sa mga kaluluwa na papunta sa impyerno. Kaya, kapatid, anong ginagawa po natin sa araw-araw? Sa buong linggo na nagdaan, ilan yung nasharean mo ng gospel? Ilan yung pinag-pray mo? Huwag po natin sanang kalimutan yung our goal is to please Him. At yung the most pleasing to God is to win souls for Him. Let me repeat that. Yes, napiplease po ang Lord sa pag-attend po natin. Napiplease ang Lord sa pag-worship natin. Napiplease ang Lord sa pag-offering tithes and first fruits natin mamaya. Napiplease po ang Lord dyan. Pero the most pleasing to Him is to win souls for Christ. The most pleasing to God is to win souls for Christ. May ritaking amen. Ito po yung dahilan bakit Spirit-filled church po tayo. Bakit Spirit-filled believers po tayo. If we are truly Spirit-filled, we will win souls for Christ. Amen? Whether taga-Angeles ka, taga-Pangasinan, Kabanatuan, o taga-abroad ka pa, kung saan ka man dalhin ng Lord, hindi dahil sa pera kung bakit ka nasa abroad. Pangalawa na lang yan, o pangatlo, panglima. Pero ang pinakadahilan is to spread the good news. Go ye into all the world, Matthew 28:19-20, and preach. Make disciples, ang sabi po ng Panginoon.
teach them to, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. Ang sabi po ng Lord sa Acts 9:31, the church then had peace throughout Judea, Galilee, and Samaria. And it became stronger, sabi po, as the believers live in the fear of the Lord. Kapag meron tayong banal na takot, magiging matatag po tayo. They became stronger, ang sabi po dito, as they live in the fear of the Lord. In other words, dahil nagpapatuloy po sila sa banal na takot sa Diyos, naging matatag po sila. And with the encouragement of the Holy Spirit, it grew in numbers. Kung bakit tayo filled of the Holy Spirit at meron tayong fear of the Lord, para po lumago tayo sa bilang. Hindi po totoong hindi tinitignan ng Lord ang bilang. Hindi po totoo yun. Ang sabi po ng ibang churches, mas maganda daw po ng church na maliit, at least quality. Hindi daw after ang Lord sa quantity. Sinong may sabi? Go and multiply, sabi nga po ng Lord. Yung totoong quality church, nagmumultiply. Kung konti yung church, hindi po, kung nakikinig po yung maliit na church, hindi ko po kayo kinokondemn. But it's about time to wake up according to the Word of God. Not according to the tradition ng mga churches ngayon, na maganda daw yung maliit na church kasi mas intimate daw yung yung magkakakilala. Hindi po yan ang goal ng Lord. Ang goal ng Lord, maligtas ang lahat ng tao kahit hindi ka intimate sa Kanya. Ang importante, intimate yung tao kay Jesus. Hindi sa pastor. Andiyan kalingwan nyo kami, okay mo, ayaw mo kakalingwan ni Lord. Kalimutan nyo na po kami, kalimutan nyo na po ang lahat, wag lang si Lord Jesus. Kaya nga po, ang tunay na quality church, ang tunay na spirit-filled church, ay nagmumultiply po siya. Acts 4:31, ito po yung nakalagay sa t-shirt po natin ngayon. Ang sabi po dyan, after they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit. Nabaptize na po ito. So it is important that we should be filled with the Holy Spirit every day. They were filled with the Holy Spirit and spoke the Word of God boldly. The reason bakit Spirit-filled ka, kapatid, para ikaw ay mangaral ng salita ng Diyos. Dahil yung pong tinutubok ng puso ng Lord. Alam niyo po, nagmahal na po tayo ng tao sa asawa po natin or sa magulang po natin, sa mga anak po natin. Gusto po nating ibigay yung pinaka-best po doon sa mahal natin. Amen? Gusto po natin, kung kaya natin sa sakit, bibigay po natin. Kung ano ba, kung minsan kahit hindi natin kaya, ipang-uutang mo pa kung minsan, loan niya mo. I'm not saying na mangutang po kayo, no? Ang sinasabi ko po dito, dahil mahal mo yung isang tao, binibigay mo kung ano yung gusto niya. Si Lord, ano ba ang gusto niya? Mahal ba natin ang Panginoon? Ano po talagang gusto ng Lord? Kaluluwa. Mga taong papunta ng impyerno, nais po ng Lord, maligtas. At ang susi po dito, hindi ang mga angels. Naisip na ba bakit ang mga angel hindi pwedeng mag-evangelize? Dahil hindi nila pwedeng sabihin, buwat nung tinanggap ko si Kristo. Ikaw at ako pwede natin sabihin, buwat nung tinanggap ko si Kristo, nagbago ang buhay ko. Kaya kapatid, if you are Spirit-filled, paglabas mo dito, begin to preach the Word of God. Para marami pang tao ang maligtas. Amen! Mag-review na po tayo, empowered to walk in the fear of the Lord. Number 1, empowered to walk in godly wisdom. Number 2, empowered to walk in the way of holiness. Number 3, empowered to walk with divine purpose. Ecclesiastes 12:13-14. Now all has been heard. Narinig nyo na po lahat. Amen. Here is the conclusion of the matter. Mag-conclude po tayo. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Lahat ng tao, ang duty po natin is to fear God and obey Him. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. If you want to live a peaceful, joyful, prosperous life, have the fear of the Lord in your hearts. Amen! Palakpakan po natin at tumayo. Hallelujah! Tatanggap po tayo ng banal na hapunan po ngayon. Thank you, Jesus.